Muling tiniyak ng Department of Foreign Affairs na walang dapat ikabahala ang ating mga kababayang nagtatrabaho sa industriya ng Business Process Outsourcing o BPO. Sa mga naging pahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte, lalo't nananatili pa rin ang ugnayan ng Pilipinas sa Estados Unidos. Ang ulat mula kay Marita Muahe. Sinigurado ni Assistant Secretary Charles Jose ng Department of Foreign Affairs na walang dapat ipag-alala ang ating mga kababayan na nagtatrabaho sa mga call centers na pagmamayari ng mga American company. Huwag silang ma-distract doon sa noises, no? Dapat mag-focus sila doon sa content. In terms of policy, wala naman nagbabago in reality, no? In terms of defense and security, no? Nandiyan pa rin ang ating treaty. In terms of economic cooperation, nandiyan pa rin ang trade and investment relations natin with the US, pati in terms of development aid. So, I think in policy-wise, no, walang substantial na pagbabago. Ayon dito, malinaw na hindi naman pinuputol ng Pilipinas ang pakikipag-ugnayan sa United States at mag-establish lamang tayo ng bagong ugnayan sa bansang China. Well, hindi naman bago yung independent foreign policy, no? In fact, mandated yan sa 1987 Constitution natin. Yung nangyayari ngayon, yung pagbalik ng mabutihan nating relasyon, no, with China, effort lang natin yan para mapalawak, no, ang ating broaden ng horizon natin. Kasi under din ng Constitution natin, sinasabi we should promote good relations or amity with all nations. So part lang yan ng mandate ng ating Constitution. Samantala, maging ang napakarami nating kababayan na naninirahan na at nagtatrabaho sa US ay walang dapat na ipangamba. Maganda rin naman ang naging resulta ng pagbisita at pakikipag-usap ni US Assistant Secretary of State Daniel Russell kay DFA Secretary Perfecto Yasay. Kanila, no, sabi nga nila, wala silang tutol, no, sa pagiging malapit natin with China. I-pursue natin yung mga economic cooperation with China. Pero sabi nga nila, dapat yung pagiging malapit natin with China should not be at the expense of the US. So inassure din natin sila na we remain committed, no, sa ating treaty obligation and commitment with the US, no, under the 1951 Mutual Defense Treaty. At inassure natin na malapit pa rin tayo with the US. Samantala, ukol naman sa ipinahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte na maaari ng mangisda ang mga kababayan natin sa Scarborough Shoal, sinabi ni Jose na kinakailangan nating i-assert sa bansang China ang ating karapatan sa mga isla sa West Philippine Sea at hindi kinakailangang makiusap tayo sa China. Subalit magkagainman, payo nito, maghinay-hinay muna tayo at maghintay. Para sa PTV News, Marita Muahe.